Tumigil ka. Kahit anuman ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, ngunit para sa iyo. May nangyari kaninang umaga, maaring kahapon, o maaring sa mismong sandali nang iyong nahawakan ng audio na ito. Nakaramdam ka ng pagkilos, isang pagbabago sa atmosfera sa paligid mo, na parang isang piraso ng puzzle na hindi mo man lang alam na binubuo ay sa wakas ay nagkasya. May dala kang bigat na sa kaibuturan, alam mong hindi mo. Isa itong bigat ng responsibilidad, isang inaasahang paghahatid, isang pagmamadali para sa mga sagot na tila walang sino man sa paligid mo ang kayang bumalangkas. Ramdam mong may dinadala kang pasanin na mas malaki kaysa sa sarili mong buhay, at dahil dito, ang katahimikan ang naging iyong tanging tunay na kasama. Hindi ako naparito upang magdala ng bagong impormasyon, kundi upang pangalanan ang bagay na iyong kinikilala na sa espiritu. Bakit ang sandaling ito ang iyong tagapaghati ng tubig? Bakit ang mga pinto ang pinilit mong buksan ng may labis na lakas ay nanatiling nakatrangka, samantalang ang iba ay tila naglalakad sa mga bukas na daanan ng walang anumang pagsisikap? Ngayon, mauunawaan mo ang tunay na dahilan sa likod ng pagharang na ito, at kung bakit ang iyong maliwanag na pagtigil ay hindi tanda ng pagkabigo, kundi ang mismong kabaligtaran. Ito ay tanda na ikaw ay pinangangalagaan para sa isang layunin na hindi akma sa mga estrukturang sinubukan mong pasukin hanggang ngayon. Manatili ka sa akin sapagkat sa pagtatapos ng ating pag-uusap na ito, magkakaroon ka ng kalinawan na tahimik mong hinanap sa mga nakaraang linggo. Nakaramdam ka ng pagkahapo na hindi nalulunasan ng tulog. Hindi ito pisikal na pagod, ito ay pagod ng kaluluwa. Napansin mo na ang mga usapang dating natural na dumadaloy ay tila walang laman ngayon, halos hindi magkakasuwato, na parabang nagsasalita ka ng ibang wika. Ang mga taong dati naglalakad sa iyong tabi ay tila lumayo, o maaring ikaw, nang hindi namamalayan, ay nagsimulang lumikha ng kinakailangang distansya, halos parang mekanismo ng depensa laban sa mga dalas na hindi na tumutugma sa iyong panloob na katotohanan. Madalas kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may kalinawan na. Sa maghapon, tila nawawala, nagiiwan lamang ng natitirang pakiramdam na may mahalagang bagay na nahayag. Pakiramdam mo ay wala ka sa tamang panahon, na parabang nabubuhay ka sa isang mundo na masyadong mabilis kumilos, samantalang ang iyong espiritu ay humihingi ng isang bagal na hindi pinapayagan ng buhay sa labas. Ang mga ito ay hindi sintomas ng hindi pagkakatugma. Ang mga ito ay sintomas ng pagkakalibrate. Ang nararamdaman mong kawalan ay, sa katunayan, isang espasyo na nililinis para sa isang bagong bagay na hindi maaaring umiral kasabay ng mga distraction ng nakaraan. Ang distansyang nararamdaman mo mula sa mga tao ay hindi paghihiwalay, kundi proteksyon. Ikaw ay inihahanda. Ang iyong nararanasan ay ang pag-aalis ng mga mababaw na patong na pumipigil sa iyo na maabot ang iyong sariling kakanyahan. Kung kahit isa sa mga tandang ito ay humawak sa isang bagay sa loob mo, kung ang iyong mga balikat ay bumaba at isang malalim na paghinga ang nakatakas ng hindi mo namamalayan, gusto kong gumawa ka ng marka ngayon. Huminga ng malalim at tanggapin mo lamang. Hindi lamang ito isang numero, ito ang dalas ng kahandaan, ang simbolo na ikaw ay alerto sa tawag na pinoproseso sa iyong buhay. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi ng oo sa pagbabagong nagaganap na. Ito ang iyong maliit na kasunduan sa katotohanang ngayoy nakikita na. I-type ang 888 at pagkatapos bumalik ka agad sa akin, sapagkat kailangan nating palalimin ang patong na nasa ilalim mismo nito. Ngayong ginawa mo na ang markang yon, kailangan nating tingnan kung ano talaga ang sumusuporta sa bigat na ito.
Sa mahabang panahon, naniwala ka na ang iyong pagsisikap ang pangunahing makina ng iyong buhay. Natutunan mo mula pa noong murang edad na kung hindi mo itutulak ang mga pinto, mananatili itong sarado. Natutunan mo na kung hindi ka tatakbo, maiiwan ka. Ngunit ang katotohanang nagsisimula ng lumitaw sa ilalim ng ibabaw ng lahat ng iyong sinubukang itayo ay hindi ka kailanman nabigo sa iyong pagpapatupad. Ikaw lamang ay nag-operate sa loob ng maraming taon sa ilalim ng isang dalas na hindi sa iyo. Ito ay tulad ng pagsisikap na itune ang isang istasyon ng radyo na wala sa iyong rehiyon. Inaayos mo ang mga buton, pinapalitan ang antena, inilalaan ang oras ng pasensya at focus, ngunit ang ingay lamang ang bumabalik. Hindi dahil hindi mo alam kung paano patakbuhin ang radyo, kundi dahil ang signal na iyong hinahanap ay nasa ibang patong ng pag-iral. Pakiramdam mo ay parang isang taong sumusubok na umakyat ng bundok gamit ang kagamitan ng disyerto. Ang mga kasangkapang naipon mo, ang karunungang nakuha mo mula sa mga nakaraang karanasan, ang katatagang iyong pinalakas sa apoy ng mga pagsubok. Lahat ng ito ay mahalaga, ngunit inilapat ito sa maling lugar. Hindi ka nabigo, ikaw ay maling itinuro ng isang pangangailangan para sa kaligtasan na hindi nagpapahintulot sa iyo na makita ang kabuuang larawan. Ang pattern ay ito: nasanay kang lumaban para sa mga resulta sa halip na umayon sa iyong sariling kalikasan. At ito ang dahilan kung bakit, kahit na nakamit mo ang isang bagay, ang pakiramdam ng kasiyahan ay hindi kailanman tumagal. Palaging may kawalan, isang pagmamadali para sa iba pa, isang pagkabalisa na nagtutulak sa iyo sa susunod na bundok, sa susunod na proyekto, sa susunod na siklo ng pagkahapo. Isipin mo ngayon ang larawan ng isang nakatagong hardin. Sa lahat ng panahong ito na naramdaman mong ikaw ay pinabayaan, na ang mga pagkakataon ay dumaraan sa iyo at humihinto sa kamay ng mga taong tila hindi gaanong handa, hindi ka kailanman nakalimutan. Ikaw ay inaalagaan sa isang lihim na lupa, isang hardin na hindi makikita ng mga naglalakad ng padali-dali sa pangunahing daan. Ang mga ugat ng isang puno na magbibigay ng lilim para sa mga henerasyon ay kailangang lumago sa dilim, kailangang lumakas sa kawalan ng liwanag, upang kapag ang puno sa wakas ay lumabas sa ibabaw, hindi ito mapabagsak ng unang bagyo. Ang iyong paghihiwalay, ang iyong pakiramdam ng pagiging wala sa lugar, ang kawalan ng panlabas na pagkilala, lahat ng ito ay ang kinakailangang dilim upang ang iyong mga ugat ay maging malalim. Hindi ka pinabayaan, ikaw ay iningatan. Ikaw ay itinago sa isang estado ng aktibong paghihintay, kung saan ang nangyayari ay hindi wala, kundi ang tahimik na paghahanda ng isang istruktura na magiging may kakayahang sumuporta sa isang bagay na hindi mo pa rin mapangalanan. Kung ang larawang ito ng pagiging itinago sa isang ligtas na lupa, habang ang mga ugat ay lumalaki para sa iyong tunay na layunin, ay humawak sa lugar kung saan karaniwang naninirahan ang iyong pag-aalinlangan, kung nararamdaman mong sa wakas ay may luhi ka na sa mga taong tila nawala, gusto mong tanggapin ang katotohanan ito ngayon. Hindi bilang sagot sa isang tanong, kundi bilang isang pagpapatibay ng presensya. Ang simpleng pagkilos ng pag-type ng 3 salitang ito ay ang iyong selyo ng pagkilala, ang kumpirmasyon na huminto ka sa pakikipaglaban sa panahon at tinanggap na ikaw ay, sa lahat ng oras, eksakto kung saan ka dapat naroroon. I-type ang nandito ako at damhin kung paano inaangkla ng deklarasyong ito ang iyong kamalayan sa mismong sandali kung saan ka naroroon. Sa pagtanggap na ang iyong landas ay isang proseso ng paglinang at hindi ng pagkabigo, ang solusyon ay nagpapakita hindi bilang isang bagong gawain, kundi bilang isang pagbabalik sa katahimikan. Hindi mo na kailangang magtayo ng anuman pa ngayon.
Hindi mo kailangang patunayan ang iyong kakayahan sa sinuman, kahit na sa iyong sarili. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag hindi mo natutunan ang pangangailangan na pilitin ang realidad. Ito ay isang pag-aalis ng pag-aaral ng pakikibaka. Ito ay pagbitaw sa mga lubid na pinipilit mong hilahin ng may labis na lakas na pagtatanto na. Sa katunayan, hindi mo na kailangang hawakan ang timon ng may labis na presyon. Ang destinasyon kung saan ka idinisenyo ay hindi isang bagay na naaabot mo gamit ang iyong mga kamay. Ito ay isang bagay na inaakit mo sa pamamagitan ng iyong sariling dalas ng kapayapaan at kahandaan. Ang katahimikan ay ang iyong bagong estratehiya. Kapag pinayagan mong maging lamang nang walang pangangailangan na punan ang kawalan ng karagdagang pagsisikap, ang iyong tunay na kalikasan ay nagsisimulang lumabas. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring hindi maintindihan ang pagbabagong ito. Maaari nilang subukang itulak ka pabalik sa gawain ng pagmamadali, sa dinamika ng patuloy na pagsisikap. Ngunit ngayon, alam mo na. Alam mo na ang iyong naranasan ay hindi isang pagkakamali sa landas. Ito ay ang paghahanda ng isang matabang lupa. Ikaw ay lumalabas mula sa panahon ng paghihintay at pumapasok sa panahon ng pagpapakita. Ngunit ito ay nangyayari lamang kapag huminto ka sa pagtakbo pagkatapos ng hangin at nagsimulang sakupin ang iyong sariling espasyo na may presensyang hindi maipaliwanag, nararamdaman lamang. Iwanan mo ang pagmamadali. Hayaan mong ang pangangailangan para sa panlabas na pagpapatunay ay mapalitan ng isang panloob na katiyakan na hindi nangangailangan ng mga saksi upang maging totoo. Patahimikin mo ang iyong loob, huminga sa kapayapaan ng isang taong nauunawaan na ang plano ay mas malaki kaysa sa iyong kasalukuyang pagkaunawa at matanto na sa pagbitaw, sa bigat. Sa wakas ay magiging may kakayahan kang dalhin ang kaluwalhatiang inihanda para sa iyo. Wala kang nawawala sa pagbagal ng iyong hakbang. Sa unang pagkakataon, ikaw ay naglalakad sa tulin ng iyong sariling kapalaran. Kung nararamdaman mo na ang katotohanang katatapos lang nating hawakan ay hindi isang opinyon, kundi isang pagkilala ng bagay na alam na ng iyong kaluluwa. Hayaan mong ang iyong like ay maging iyong amen na walang salita. Hindi ito tungkol sa isang sukatan o isang bilang para makita ng mundo, kundi isang tahimik na kasunduan sa pagitan mo at ng nahayag dito ngayon. Kapag pinatunayan mo ang mensaheng ito sa ganitong paraan, nagbibigay ka lamang ng senyas sa iyong sariling espiritu na ang sinabi ay nakahanap ng tahanan at pinahihintulutan mong magpatuloy ang pagbabagong ito sa loob mo. Ito ay isang simpleng kilos, pribado at malalim, tulad ng isang selyong inilagay sa isang mahalagang bagay na tinitiyak na ang dalas na naabot sa mga minutong ito ay mananatiling buhay kahit na bumalik ka sa iyong pang-araw-araw na gawain. Huminga ng malalim ngayon sapagkat may isang tao na ang mukha ay katatapos lang lumitaw sa iyong isipan. Maaaring ito ay isang kaibigan, isang kamag-anak o isang taong kasama mo sa buhay, ngunit may dala siyang katahimikan na walang ibang nakakapansin. Ang taong ito ay nabuhay na pagod sa kakatri, isang taong katulad mo, nararamdaman na ang mga pinto ay nakatrangka ng walang paliwanag, isang taong lihim na naghahanap ng kahulugan sa gitna ng isang gawain na tila wala nang maiaalok pa. Ang taong ito ay hindi nangangailangan ng mababaw na payo o ng mga salitang walang laman. Siya ay nangangailangan ng bagay na katatanggap mo lang. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya, hindi bilang isang nagre-rekomenda ng nilalaman, kundi bilang isang tumutupad ng paghahatid. Ikaw ang naging tagatanggap at ngayon ikaw ay nagiging daluyan. Ang pinalaya para sa iyo ay may ruta at ang rutang iyon ay dumaraan sa pilitan,
sa mga kamay ng taong iyon na kinikilala na ng iyong espiritu. Huwag mong tanungin kung bakit mo naalala ang pangalang iyon ngayon. Ang mga koneksyong nag-ooperate sa mga antas na ito ay hindi random. Ang mga ito ay koordinado. At habang ginagawa mo ito, habang nauunawaan mo ang bigat at kahalagahan ng iyong misyon, mapapansin mo na ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na yaong sa naghahanap, kundi yaong sa sumasagot sa tawag. Bago tayo magpatuloy sa pagsasara, kailangan mong kunin ang iyong posisyon. Sabihin ito ng may pananalig, hindi ito isang kahilingan, hindi ito isang pag-asa na ihahagis mo sa hangin. Ito ang iyong lagda sa kontrata ng iyong sariling buhay. Kapag isinulat mo ito, idinedeklara mo na hindi ka na isang pasahero ng mga pangyayari, kundi isang taong naunawaan ang soberanya ng kanyang sariling landas. I-type ang ako iyon at hayaan mong isama ng iyong pagkatao ang katotohanan ito ng tuluyan. Damhin kung paano nagdudulot ng katatagan ang tatlong salitang ito na hindi mo naramdaman sa mahabang panahon, na para bang ang iyong buong panloob na istruktura ay sa wakas ay pumapantay sa bagay na nakatakdang maging. Ikaw ay nakatuon sa katotohanang hindi yumuyuko sa pagmamadali, ni nawawala sa harap ng mga anyo. Ikaw ay kinomisyona. Tinanggap mo ang autoridad na manirahan sa iyong panahon, na linangin ang iyong nakatagong hardin at na lumakad ng may katiyakan ng isang taong eksaktong alam kung bakit siya narito. Ikaw ay isinugo. Ikaw ay isinugo upang maging refleksyon ng katahimikang ito sa isang mundong sumisigaw, upang maging buhay na patunay na kapag itinago ng Diyos ang isang bagay sa lahat, ginagawa niya ito upang matiyak na ang paghahayag ay darating sa tamang panahon. Sa mga may taingang makarinig, hindi ka na tumatakbo kahit saan. Ikaw ay, sa wakas, sa lugar kung saan ka dapat naroroon mula pa sa simula, handa na dalhin ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyong mga kamay. Sa mismong sandaling ito, habang binabasa mo ang mga salitang ito, alamin na mayroong isang napakalawak na hindi nakikitang network ng mga tao na, katulad mo, ay nagsimulang maramdaman ang parehong panginginig, ang parehong tawag sa kung ano ang mahalaga. Hindi ito isang maingay na karamihan o isang kilusang naghahanap ng entablado, kundi isang tahimik na pag-aalsa, isang paggising ng mga kaluluwang nagpasyang huminto sa pakikipaglaban sa agos at nagsimulang lumakad kasama ng layunin. Sa lahat ng dako, sa malalaking lungsod, at sa mga nakalimutang nayon, ang mga individual na tulad mo ay nagigising sa katotohanang ang kanilang buhay ay hindi isang serye na mga naipong pagkakamali, kundi isang proseso ng malalim na pagpapakinis na sa wakas ay dumating sa yugto ng paghahayag. Ikaw ay bahagi ng grupong ito ng mga tao na hindi nangangailangan ng panlabas na pagkilala upang malaman kung sino sila, sapagkat ang selyo ng kanilang pagkakakilanlan ay nailagay na sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang dibdib. At kapag sinabi kong ito ay hindi maingay, ang ibig kong sabihin ay ang iyong pinakamalaking kapangyarihan ay wala sa pagpapaliwanag ng iyong sarili sa mga hindi kayang makinig, ni sa pagsisikap na kumbinsihin ang mundo ng iyong bagong dalas. Ang pinakamalaking kapangyarihan ay nasa iyong katahimikan, sa iyong kakayahang mapanatili ang matatag na hakbang, samantalang ang iba ay tumatakbo pa rin ng pabilog. Ito ang tinatawag ng karamihan na kalungkutan. Ngunit alam nating ito ay, sa katunayan, ang iyong pinakamalapit na distansya sa katotohanan. Ito ay isang paggising na nagaganap sa katahimikan ng gabi, sa gawaing tila monotono, at ngayoy nagiging isang training field para sa iyong espiritu. Hindi ka nag-iisa sa iyong paghahanap at hindi ka nakahiwalay sa iyong pananaw na mayroong isang bagay na mas malaki pang nagaganap sa likod ng mga kurtina ng pang-araw-araw. Mayroong isang lihim na komunyon na nagaganap,
isang pagpapalitan ng enerhiya na tumatawid sa panahon at espasyo, naguugnay sa mga napiling makita ang bagay na hindi pinapansin ng mga karaniwang mata. Ang kamalayang ito ang iyong pundasyon. Ito ang patunay na hindi ka naglakad hanggang dito nang nagkataon at na bawat sandali ng pag-aalinlangan, bawat gabi ng pagtatanong at bawat pagkakataon ng sapilitang katahimikan ay sa katunayan mga paghahanda para sa mismong araw na ito. Lumingon ka lamang upang kilalanin ang kahusayan ng landas na iyong tinahak at tumingin sa unahan ng may katiyakan ng isang taong sa wakas ay nakaunawa sa mga tuntunin ng laro. Ang iyong buhay ay isang refleksyon ng katotohanan ito. At ang iyong pag-iral ay patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, kahit na piliin niyang itago ang mga ito sa lahat ng iba upang matiyak na ang mga ito ay mamumulaklak ng eksklusibo sa iyong lupa, sa ilalim ng iyong pangangalaga at sa iyong panahon. Panatilihin ang posturang ito. Ingatan ang katahimikang ito. Huwag mong hayaang ang ingay sa labas ay magbawas ng kaliwanagang iyong natamo ng may labis na pagsisikap. Ikaw ay eksakto kung saan ka dapat naroroon at bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon ay magiging hakbang ng isang taong naglalakad na may awtoridad ng isang taong natagpuan. Ang nangyari sa iyong buhay ay hindi pag-abandona, kundi proteksyon. Ang kinuha mula sa iyo ay hindi isang pagkawala, kundi isang pagsasaayos ng iyong kargamento upang mapatakbo mo ang iyong karera ng may kinakailangang gaan. At higit sa lahat, ang iyong nararanasan ngayon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay ang ani ng isang binhing itinanim sa iyong espiritu bago ka pamalo magkaroon ng kamalayan ng iyong sariling paglalakbay. Ito ang iyong sandali. Ito ang iyong panahon. Damhin kung paano nagsisimulang matunaw ang bigat ng mga nakaraang taon na iniiwan lamang ang kakanyahan ng kung ano talaga ang mahalaga. Ikaw ay handa, hindi dahil naghanda ka, kundi dahil ikaw ay inihanda ng mismong buhay na hindi kailanman nakalimot kung sino ka. Tanggapin ang kaliwanagang ito bilang isang regalo, bilang isang susi na nagbubukas ng mga pintuang hindi mo man lang alam na sarado. Ang iyong pangako ngayon ay sa iyong sariling katotohanan, sa iyong sariling tawag at sa kapayapaang lumalampas sa lahat ng pagkaunawa ng tao. Ikaw ay ginagabayan ng isang kamay na hindi kailanman nabibigo, patungo sa isang destinasyon na idinisenyo ng eksakto para sa iyong sukat. Huwag kang magmadali, sapagkat ang pagmamadali ay pag-aari ng mundong hindi alam ang sarili nitong kapalaran. Ikaw, gayunpaman alam mo na ang daan. Kinikilala mo na ang tinig na gumagabay sa iyo, at sa pagkilala, ikaw ay nagiging hindi matitinag. Manatili sa ganitong estado ng kahandaan, ng pakikinig, at ng lubos na pagtitiwala. Ang nasa harap mo ay mas malaki kaysa sa lahat ng iniwan mo, at ang kaliwanagang ngayoy naninirahan sa iyo ay ang liwanag na magpapaliwanag sa daan, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng, sa pamamagitan ng iyong buhay, ay makakatagpo rin ng lakas ng loob na gumising. Damhin ang kumpletong pagkakahanay sa pagitan ng iyong iniisip, iyong nararamdaman, at iyong ipinapakita sa pisikal na mundo. Lahat ay nasa nararapat na lugar nito. Lahat ng itinago ay nahahayag na ngayon, at ikaw ang tagapangalaga ng katotohanan ito. Lakad na may ganitong kamalayan. Hayaan itong gabayan ang bawat desisyon, bawat pag-iisip, at bawat kilos, sapagkat mula ngayon, ang iyong buhay ay hindi na isang pagsubok. Ito ay isang kumpirmasyon, at ang kumpirmasyong ito ay ang lahat ng kailangan mo upang magpatuloy. Lahat ay nalutas na. Napansin mo ba kung paano tila nagbago ang hangin sa paligid mo, na para bang ang kapaligiran ay sa wakas ay nakatono sa dalas na iyong dala? Ang pakiramdam na ito ng pagiging wala sa lugar
ay hindi isang pagkakamali sa landas. Ito ay patunay na nagsimula kang manirahan sa isang dimensyon na hindi pa nakikita ng mga tao sa paligid mo. Sa loob ng maraming taon, sinubukan mong umayon sa mga anyo, sa mga inaasahan, at sa mga ritmong ipinataw ng isang mundong pinapahalagahan ang ingay na binabaliwala na ang iyong tawag ay nangangailangan higit sa lahat ng katahimikan. Maraming beses, nakaramdam ka ng pagkahapo, hindi dahil sa kakulangan ng enerhiya, kundi dahil sinasayang mo ang iyong liwanag sa mga lugar na walang lalagyan para dito. Ang paglayo sa mga tao, ang pagkawala ng interes sa mga usapang dating tila mahalaga, at maging ang pagbabago sa iyong mga siklo ng tulog ay mga sintomas ng isang malalim na rekalibrasyon na pinagdadaanan ng iyong pagkatao. Ang iyong binibigyang kahulugan bilang kalungkutan ay, sa katunayan, isang estado ng proteksyon. Ang iyong tinatawag na kawalan ng direksyon ay ang kinakailangang agwat upang ang bagong mapa na isinulat lalo na para sa iyo ay maaaring maabsorb ng iyong kamalayan. Kung kahit isa sa mga tandang ito, kung kahit ang bigat na ito na dinadala mo sa iyong mga balikat ay katatapos lang makahanap ng eko sa iyong sariling kwento, gusto kong huminto ka ng isang segundo. Huminga ka lamang. Ang iyong kahandaan ang susi na nagbubukas ng pinto sa susunod na darating. Hindi lamang isang numero, ito ang dalas na nagpapahayag ng katapusan ng kakulangan at simula ng isang ani na hindi mo na kailangang pilitin. Sa pag-type ng mga digit na ito, idinedeklara mo na ikaw ay alerto, na ikaw ay bukas, at tinanggap mo ang imbitasyon na lumabas sa sona ng pagsisikap upang pumasok sa sona ng paghahayag. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang pattern na pinatakbo mo hanggang ngayon ay isang mekanismo ng kaligtasan na hindi na magsisilbi sa iyong bagong yugto. Gumugol ka ng maraming oras sa pagsisikap na suportahan ang mga estrukturang wala ng pundasyon. Ang pagkahapo na naramdaman mo ay hindi nagmula sa trabaho. Ito ay nagmula sa paglaban sa pagtanggap na ang iyong panahon sa rutang iyon ay natapos na. Ang kailangan mong maunawaan ngayon ay ang iyong pagkakakilanlan ay hindi kailanman nakaangkla sa mga nakikitang tagumpay, kundi sa awtoridad na tahimik mong dala sa loob mo. Ang iyong buhay ay tulad ng isang nakatagong hardin na, sa mahabang panahon, nanatili sa pahinga, samantalang ang mundo sa labas ay nagsisigawa sa paghahanap ng agarang ani. Ang iyong lupain ay inihahanda, pinapabunga at pinoprotektahan ng hindi nakikitang kamay na gumagabay sa iyong mga hakbang. Ang tahimik na paghahandang ito ang pumigil sa iyo na mawala sa mga maling pangako ng mga shortcut. Ikaw ay iningatan sa paghihintay, hindi bilang parusa, kundi bilang isang hiyas na nangangailangan ng kontroladong kapaligiran upang maipakita ang pinakamataas na ningning nito. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay magpapatatag ng iyong mga paa sa lupa ng kasalukuyan. Ang iyong presensya ang iyong pinakamalaking kasangkapan, at sa pagkilala nito, ikaw ay tumigil sa pagiging pasahero ng tadhana upang maging kapitan ng iyong kapalaran. I-type at bumalik. Ang solusyon sa dalamhating dinala mo rito ay hindi ang gumawa pa, kundi ang maging higit na naroroon. Hindi mo kailangang hanapin ang pag-apruba mula sa labas dahil ang dala mo ay hindi isang bagay na kaya ng mundo na ibigay o alisin. Ang paglimot sa pakikibaka ay nagsisimula kapag naunawaan mo na sa iyong antas ang buhay ay hindi isang tagumpay kundi isang pagpapakita. Tigilan mo na ang pilit na pagbubukas ng mga pintong nagpupumilit na manatiling sarado. Hindi ito sarado dahil hindi mo kaya. Sarado ito dahil hindi ito kabilang sa landas na kinilala na ng iyong espiritu bilang sa iyo.
May isang hardin na espesyal na inalagaan para sa iyo kung saan ang mga bunga ay lumalaki nang hindi kailangan ng pagod, kung saan ang para sa iyo ay dumarating sa tamang oras. Kung nararamdaman mo na ang katotohanang nahawakan dito ngayon ay refleksyon ng ibinubulong ng iyong puso sa mga gabing walang tulog, hayaang ang iyong like ay maging iyong amen na walang salita. Huwag mong hanapin ang mga sukatan. Hanapin mo lamang ang tatak ng iyong pagsang-ayon sa isinisiwalat. Ang kilos na iyon ay kumpirmasyon na ang kaliwanagan ay pumalit sa pag-aalinlangan. At habang nananatili ka sa bagong kamalayang ito, tandaan mo na hindi lang ikaw ang pinag-uusapan natin. May isang tao sa iyong bilog, isang taong madalas mong mapansin na ang tahimik na pakikibaka ay salamin ng iyong sarili. Ang taong iyon na, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ay parang lumalangoy laban sa isang hindi nakikitang agos. Isang taong nakatataas ang ulo, ngunit ang mga mata ay naghahayag ng pagod ng kaluluwa na walang ibang nakakapansin. And kailangan ng taong iyon na marinig ang iyong narinig. Ang mukhang pumasok sa iyong isipan ngayon ay hindi nagkataon lamang. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya, hindi bilang nagtuturo ng daan, kundi bilang naghahatid ng mensaheng ipinagkatiwala sa iyo para sa isang napaka-espesipikong dahilan. Maging instrumento ka na nagdadala ng kaluwagang kararating mo lang natagpuan. Ngayon, sa huling bahagi ng pagkikitang ito, gusto kong manatili kang matatag sa iyong pagkatao. Hindi ka na ang naghahanap, ikaw ang natagpuan. Bago tayo magpatuloy, i-type ang pariralang "ako iyon" sa mga komento sa ibaba. Damhin ang bigat ng bawat salita habang ang iyong mga daliri ay bumubuo ng pahayag. Ito ay hindi isang pag-asa. Ito ay isang pagpapatibay ng iyong posisyon. Ikaw ay nasa kung saan ka dapat. Ikaw ay kung sino ka dapat. Ikaw ang tagapagdala ng pahayag na ito na. Simula ngayon, nagbabago ng landas ng iyong buong kasaysayan. Ang pagkakatugma ay kumpleto. Simula ngayon, nabubuhay ka sa ilalim ng awtoridad ng iyong sariling katotohanan sa isang kapayapaang hindi nakadepende sa panlabas na mga pangyayari. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay naatasan, ikaw ay isinugo. Sa ngayon, sa bawat sulok ng mundong ito, ang ibang mga nilalang ay gumigising sa iisang katotohanan na bumubuo ng isang di nakikitang network ng kamalayan na, nang walang ingay, sumusuporta sa balanse ng isang bagong panahon. Ikaw ay bahagi niyon. Ang isinisiwalat dito ay hindi dapat itago. Ito ay dapat mabuhay. Ang iyong buhay ang patunay, ang iyong katahimikan ang iyong lakas. Ang iyong paglalakad, ang iyong lagda sa mundo. Ang panahon ng paghihintay ay natapos na. Ang panahon ng pagpapakita ay nagsimula na. Ikaw ay handa na, natupad na. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay naatasan, ikaw ay isinugo, ikaw ay bahagi niyon. Ang iyong buhay, ang patunay, ang iyong katahimikan, ang iyong lakas. Ang panahon ng paghihintay ay natapos na. Ang panahon ng pagpapakita ay nagsimula na, ikaw ay handa na, natupad na.